So ayan mga Ben, nandito na po kami sa Pakistan Airport. At ito na yung pagbababay namin kay Francis. Ayan, si Francis. Hi guys. Green kami, green ang kulay namin. Si Pakistan. At ito na si Babu. Iyak ng iyak. Gusto ko kasi sumakay sa trolley. So ito na yung last day namin dito sa Pakistan. Ang dami namin. Last moment na rin pala. Ang dami namin ginawa ngayon. Kasi napagod nga ako. Ngayon ko lang naramdaman lahat ng pagod buong araw na labas namin. At hindi pa rin kasi talaga magaling yung mga ilong namin ni Babu. Ang mga baga namin kakaubo. So ayan, si Francis. Mag-aasikaso na rin ang gamit niya. Mag-aasikaso po guys para pagpasok diretso na. At ako rin, mag-aasikaso na rin. Medyo na Dahil mag-aasikaso na kasi nakaayos yung maleta mo. inayos na niya eh. So, sige. Hinahanap ko naman yung mga pinaprint ko. Nasaan na yung mga pinirint mo? Hinahanap ko. Wait lang. Oh. Huy, may mga sasakyan. May mga sasakyan. May mga sasakyan. O sige mga be, mamaya na lang ulit ako mag-update sa inyo dahil mahirap mag-vlog tapos may batang ganito. Yo. Ay. So, nandito na kami sa waiting area. At ito si Babu. Kakapalit ko lang kay Babu ng diaper dahil nga, syempre mahirap magpalit ng diaper sa loob ng aeroplano. At grabe ang pagod. Ang hirap ng pila. Tapos may nag-assist pa sa amin dito, porter daw siya. Pero nanghihingi ng 2,000. Sabi ko, kita mo ba yung sitwasyon ko? Hingi ba ako ng tulong sa'yo kung kaya ko? Tapos sabi ko, wala akong 2,000. Ay, umalis. Tapos iniwan na lang ako. Iniwan niya yung trolley ko. Iniwan niya kami sa pila. Inayaan ko na. Sabi ko, bahala ka. Kasi wala naman talaga ako papambayad din sa kanya. May pera ako dito pero hindi pambayad sa kanya. At ito pa, kinatuwa ko. Nakalagpas kami sa emigration tsaka sa x-ray. Pero hindi nila nakuha yung tubig ko. Buti na lang. Kasi natakpan siya ng mga documents tapos mga gamit ni Babu. So parang nagmukha lang siyang mga kailangan lang dun. So, ayan si Babu, pinapanood ko muna para makapag-vlog ako sandali. Clip lang na vlog para ma-update ko lang kayo. Dahil nga, baka mamaya hindi na ako makapag-update o hindi na ako makapag-vlog. Dahil dumadami na rin yung tao. Ang hirap ng dito magbiyahe na wala kang kasama. Tapos ang dami ko pang bitbit. Pero in fairness, hindi ako over luggage this time. First time ko sakay. First time ko magsakay sa eroplano na hindi ako over luggage. Kulang pa ng 10 kilo. At ito si Babo, ang kulit. Mag-aalas 10 na pero ang hyper pa rin. Ang hyper ng bata. Hindi naman siya natulog ng tanghali pero paka-hyper. So ayan, ipapasok ko na yung jacket ko. Kanina, malamig pa nandun pa kami sa pero ngayon hindi na malamig. So ayan, inasikaso ko muna yung mga gamit namin ni Babu. Outside. Dahil nung nag-impake ako sa bahay namin sa Gilgit, kung ano lang talaga madampot ko, ano lang makita ko, yun lang nilagay ko sa bagahe namin, sa mga bag namin. So, ang sabi kasi ni Francis is 20 kg kami ni Babu. Pero hindi talaga ako nagkampante na aabot din ako ng 20 kg kasi nga maliit lang din yung mga bagahe namin, maliit lang yung bag din namin na dala. Pang hand carry nga yung bag na dala ko na pang check-in eh. Yun yung ginamit namin dahil yung malaking maleta hindi ko na dinala dahil pag yun ang dinala ko plus 5 kg kaagad, maleta pa lang. So ayoko naman ma-over luggage. Alhamdulillah, hindi ako na-over luggage. Kulang pa nga ng 10 kg. Kaya nung nag-check-in kami, sabi ko, ay sayang. Sana dinala ko yung almond, tsaka yung apricot, at tsaka yung walnut. Pero okay na rin. Kasi at least, diba, hindi ako na-over luggage. Yun ang mahalaga. And habang nag-check-in kami, medyo natagalan ako. Kasi yung hinahanap nila is
consent daw yung anak ko na mag-travel. Tinanong din talaga ako sa check-in kung may consent yung anak ko. Buti na lang, sabi ko may mga messages sa akong pinakita sa asawa ko na pinayagan kami na mag-travel. May ganun pala, no? Sobrang higpit. Kayo ba, may na-encounter din ba kayong ganun na pag-aalis kayo with kid dito sa Pakistan, hinahanapan kayo ng consent? So, ayan. So, pumila na kami at si Babo, tumawid pa. Tumawid pa sa pinaka-pila. So, lumabas ako at kunin dahil nagtatakbo pa sa airport. Gusto pa niya magtakbo-takbo. At mahirap dito sa airport na to, wala silang changing diaper. Kaya nagpalit ako ng diaper ni Babo, nakatayo lang talaga siya. Doon lang kami sa harap. Kasi doon sa CR ng babae, laging basa yung sahig. Baka madulas pa si Babo. So doon lang kami sa labas nagpalit ng diaper ni Babo. Ang dumi pati ng sahig nila. Kaya sabi ko, ano ba to? Nadadagdagan yung mga hassle ko sa buhay dito pa lang sa airport. Pero ayan, buti na lang pagdating din namin, hindi rin nagtagal. Mga 30 minutes lang. O wala pang 30 minutes eh. Nagpapasok na sila kaagad sa eroplano. At ayan, ito lang yung video na nakunan ko. Dahil yung pagpasok namin ng eroplano, nakurap yung lahat ng video na yun. Sayang 8 minutes din yun. Kasi nga, pinakita dun sa video na yun is nagpalitan kami ng upuan. Yes, mali yung upuan na naupuan namin ni Babo pagdating namin sa eroplano. Kasi nga, ang pagkakaintindi ko is 56, nagbase ako sa number. So, meron pala mga letter at saka number. Magkaiba yun. So, ayan, nakapuna kami sa totoong upuan talaga namin. Totoo talaga yun. Nakapuna talaga kami sa designated na upuan namin. At ayan si Babo, napakabihis. Hindi talaga nawawala sa kanyang tabi yung dinosaur na regalo ni Tito Francis niya. So, ayan, nanonood siya ng Lion King. Ang bait talaga ng batang to. Alhamdulillah. Biniyayaan ako, napakabait na bata. Mashallah, Babo, mashallah. So, ayan, habang naghahantay kami ng umalis na yung eroplano, hinayaan ko muna si Babo nang manood ng Lion King. Nung umpisa, ayaw pa niya magpasuot ng headset. Kasi, syempre, naninibago. Pero naririnig niya na may boses. Ayan, sinusuot na rin naman niya. Tapos, ayan, medyo naantok na rin siya dahil nga, late na rin to, mga 10 p.m. Mag-11 na. So, inaantok na rin tong batang to. Hindi ko siya talaga hinayaang matulog ng hapon para magtuloy-tuloy yung tulog niya dahil mahaba yung biyahe namin. Mula dito sa Pakistan, babiyahe kami ng China at meron lang kaming 2 hours. 2 hours para makalipat kami sa mula China papuntang Philippines. Napakalawak pa ng airport ng China na pinuntahan namin, Guangzhou. So, sabi ko, as in talagang, good luck talaga. Inisip ko talaga hindi na kami magbi-video pagdating ng China. Kasi sabi ko, ayokong mahuli kami ng flight na yun. So, ayan, 10 hours yung biyahe namin mula Pakistan to China. At hindi naman nag-iiyak si Babo. Ay! Your toy! Ano, gumagalaw na aeroplano. Gumagalaw na yung aeroplano. Paalis na po kami. At ayan si Babo. So, nasa window seat si Babo, sa gitna ako. Pero, after niya na paalis na kami, naghahantay ako kung may tatabi pa sa amin. Alhamdulillah, walang tumabi sa amin. So, yung 3 upuan na yan, na solo namin ni Babo. At nakahiga ng maayos si Babo ng buong travel. Look outside. Look at outside. Outside. No. Okay.
Look, look, look. It's moving, oh. It's moving na. We're moving, we're moving. So ayan, irritable si Babo dahil nararamdaman niya gumagalaw na yung eroplano at gusto niya mag-nuk-nuk na. So nararamdaman na rin niya yung pagod, yung puyat. So ayan, gusto na niyang matulog. So binuhat ko na muna siya hanggang sa makatulog. At pinapakiramdaman namin kung pwede na siyang tanggalan ng belt. Buti na nga lang hindi ako sinita ng flight attendant ng mga oras na yan na tinanggal ko yung belt ni Babo. Kasi di ba bawal tanggalin yung belt kapag take off. Natatakot kasi si Babo ng mga oras na yan. So, hinayaan ko na lang at hinawakan ko na lang ng mahigpit si Babo. Kung naririnig nyo, ayan. Hinayaan ko na lang siya umupo sa tabi ko at dyan na lang kami sa area ko manood ng Lion King. Lion King pinapanood namin dyan hindi nire-diretso ko na lang. Ang dami rin pala mga Pakistani pumupunta ng China kasi nung biyahin namin na to, napansin ko ang dami mga Pakistani, hindi lang lalaki, pati babae, nagpupuntahan ng China. Naging smooth naman yung travel namin, alhamdulillah. At talagang sobra lang akong nag-worry dahil nga baka mapano si Babo. Si Babo lang talaga iniisip ko mga oras na yan. At saka kung ano yung mga documents na kulang, baka may kulangin akong documents dahil ang dala ko lang is passport at yung NIC ni Babo, national ID ni Babo, at saka yung ID ko rin, Pakistan ID ko, identity, parang ganun, basta ganun. Pakistan identity, kalimutan ko na ano ibig sabihin ng mga POC, NIC, basta kung sa mga nakakaalam, comment down below. At ayan, hinahantay ko na antukin na talaga si Babo. At napagkakamalan din akong Chinese mga oras na yan na nasa loob kami ng eroplano. At ito pa pala, pagdating namin sa China Airport, ayan, kukwento ko na lang din. Pagdating namin sa China Airport, ang daming proseso o ang daming check-in na chine-check yung bag. 2 beses na x-ray yung gamit ko. Tapos yung huling x-ray is nakuha yung power bank ko. Ang higpit nila sa power bank, in fairness. Kasi yung power bank ko na nakuha, may counting dent lang yun. Pero hindi naman siya sumasabog. Kasi matagal ko na rin gamit yun mula sa Pilipinas hanggang Dubai, tas nag-Pakistan na. Pero talagang kinuha sa akin, kinonfiscate sa akin. So hinayaan ko na kaysa maging yun pa yung reason ng delay namin papuntang Pilipinas. So hinayaan ko na. Tapos, sa sobrang lawak ng China Airport, ayan, nasita na ako. At sa sobrang laki din ng China Airport, nagkamali-mali pa ako ng gate na pinuntahan. Instead na 195, ang napuntahan ko is gate 95. So, yung pinuntahan namin gate 95, napansin ko talaga, bakit walang Pilipino? Kahit isa talaga walang Pilipino, tas puro Chekwa. Tiningnan ko, ay, iba palang lugar, pero China rin. Lipat na naman ako, akit na naman ako, hinanap ko yung gate 195. Imagine, from gate 95, hanapin ko 195. So, sobrang lakad namin ni Babo, lakad kami ng lakad na walang nag-a-assist sa amin. Wala man lang silang katulad sa Dubai na may sasakyan na maghahatid sa'yo papuntang gate mo. Dito wala talaga. Kaya hirap na hirap ako kasi binubuhat ko si Babo. Tapos mga bag pa namin, 2 bag, tapos si Babo. So, ang sakit talaga ng mga braso ko ng mga oras na yan, mga panahon na yan. At yan, nakatulog na si Babo. Hindi na nga kumain. Ako na lang yung kumain ng pagkain niya. Pero hindi ko rin naubos. Actually, hindi ko rin nakain yung pagkain ni Babo dahil nga siguro wala na rin akong gana. Dahil mas gusto ko magpahinga, matulog. Pero hindi rin ako makatulog kasi nga hindi talaga ako nakakatulog sa eroplano.
kahit na anong biyahe ko, hindi ako natutulog sa eroplano. Kahit sa anong biyahe ko, hindi talaga ako masyadong nakakatulog. Lalo na sa eroplano. Sa biyahe namin mula sa Gilgit hanggang Islamabad, nakaidlip ako pero yung tulog na tulog, hindi talaga. Nakakaidlip lang ako. Pero pag sa eroplano, hindi talaga ako nakakatulog kahit na anong haba ng biyahe. Lalo na ngayon, kasama ko si Babu. So, ang kinain ko lang yata ng mga panahon na yan is yung dessert lang. Tapos yung tinapay na may lagyan ko ng butter. Pero yung noodles na yan, natikman ko lang pero hindi ko naubos. Kasi nga, parang hindi talaga kaya ng sikmura kong kumain. Natulog na si Babu sa harapan ko, sa lap ko, tapos yung katawan niya, buong upuan. So, ayan, idlip-idlip ako. Pero, trinay kong matulog, trinay kong mag-idlip, pero wala talaga. At, kating-kati pa rin yung lalamunan ko ng mga oras na yan. As in, parang, halos, naubos ko na yung isang banig na Strepsil na nabili ko. Hindi siya epekto sa lalamunan ko. Tapos, uminom na rin ako ng Panadol, cold and flu, wala talaga. So, sabi ko, kailangan talaga pagdating ko ng Pilipinas, hindi muna ako ma-expose sa labas dahil ayoko maka-spread ng nararamdaman ko. So, pahinga lang talaga kami ni Babu. Sabi ko, pagdating natin sa Pilipinas, pahinga lang kami ni Babu at hanggang sa gumaling kami. Dahil si Mama rin, medyo matanda na rin, ayoko naman mahawaan siya kung ano man yung nararamdaman namin ni Babu. At ayan, todo check ako ng oras. Lagi ako nagche-check. Lagi ako nagwo-worry, kumbaga. Ang dami kong iniisip. Dahil nung pag-alis namin sa Pakistan, nung last 2 days namin, doon lang ako kinontak ng asawa ko. Pero yung last day, hindi na niya ako nakontak. Siguro dahil wala na rin akong signal. Pero hindi din siya nag-message kasi kay Francis. Kasi tinatanong ko si Francis kung nag-message sa kanya si Sudi. Pero wala rin daw siyang natanggap. So para bang, okay. Hantayin natin kung magme-message siya sa akin pagdating namin sa Pilipinas. At isa pa, ang daming mga nakunan ko sa camera ko ng mga pangyayari. Pero hindi talaga siya na-save. Hindi ko alam kung anong nangyari. Naririnig ko lang na may audio pero walang video. So hindi ko na lang siya isasama dito sa vlog na to dahil hindi nyo rin naman maintindihan. So ayan, malapit na kami bumaba. Bumaba ng China ng mga oras na yan. At si Babang himbing talaga ng tulog. Tulog lang siya ng tulog ng mga oras na yan. At malapit na kami bumaba. No, push! Push! We're here na in Philippines! Oh. Push! Dali na. Magamit. Lagyan mo dito yung malaki yung sa lugar ninyo. Wala naman nakakikbaw. Pagod na pagod sa biyahe.
May headband ka extra, mama? Pero mama, nabali yung headband ko sa daan eh. Kumusta ka naman, ma? Hindi lang nag-aalala ko ako sa inyo eh. Kasi sabi ni Francis sa akin, sobrang naman lamig doon ang bata ang iniisip ko. Pagod na pagod. Siguro ang dami siguro gutom dito. Wawa naman. Hindi nga ilang kumain, mama eh. Kawawa naman kasi. Lagi ko itong iniisip. Dahil Chut, naku, pikit-pikit ko. Chut, pikit-pikit ko. Kuya na. Big boy ng baby nito. Nakapagod siya. Ang init ka dito eh. Hayaan mo na Pinalitan ko kaagad ng damit kasi nga pinagpapawisan. Hayaan mo masasanay din yan dito. Dahil ang panahon dito maganda. Baby boy ko. Kuya na. Babunding ko. Pagod talaga sa biyahe. Talaga naman. Nagpikit-pikit. Siguro inaantok pa siguro yan. Inaantok pa talaga. Eh, ikaw ba naman bumahin ganun kalayo eh? Babunding. Pikit-pikit. Chut, nagpikit-pikit. Laban nito ako eh. Pikit. Hindi ba nagugutom yan sa tagal ng biyahe ninyo, anak? Ano talaga siya, yakap siya sa Tito Richard niya. Ba't di ka nagsundo? Ba't di ka kasama sa pagsundo? Wala, inantay ko na lang kayo dito. Kasi nagluto na lang ako para pagdating ninyo, kakain kayo, anak. Kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Asim na yun, ang asim mo kanya kanina pag yakap ko. Pagdampot ko pala paglabas. Ang asim, sabi ko, ang asim dito, sumuka Ano ba? yung nagpupo? Sumuka ba dumumi sa aeroplano? Sabi ni ate, gagi hindi. Sabi mo na kami binahiligo doon, ang lamig-lamig. Wow. Kaya yung pawis niya talagang Hindi ko rin Nakimulit mapunasan, ka mo eh. mama. Hindi ko rin mapunasan kasi malamig na yun. eh no, Mabuti. may buto oh. Oh, Mabuti payat eh. nakakatulog pa yan ng maayos na yung katawan hindi napapaliguan. Ay, ang hirap din ng tulog na. Pag ang bata kasi hindi napapaliguan, mahirap matulog ng matagal. Ang presko. Oo, hindi siya napipreskuhan eh. Umalis to dito dati, makatito na eh. Ngayon makatito pa rin. 6 na buwan ito umalis dito noon. Ano? 3 buwan pa lang, ma. Tatlo pa lang Ito yun. pa lang. 3 buwan pa lang. March sila umalis dito, November na labas to. Bilangin yun. Ayun, oo. 3 buwan pa lang. Tanda ko Hindi yun. Pagtatatlo. naman, akala ko nga, sabi Tanda ko ko yun, nga basta noon, tanda ko yung March yun. siguro magkikita kami ni Babo mga 5 years, 4 years siya. Nung tumatawag si Francis dito na nag-aalala sa inyo, sabi ko, sis, kawawa naman yung bata. Yung bata ang iniisip ko talaga kasi yung lamig, yun ang Tulog makitito. yun Kahit ang kay Francis, nag-aalala ako. makitito din Yun ang yan. nag-aalala talaga ako sa bata talaga. Yung sobrang lamig. Kahit na si Francis matanda na eh. Totoo, sabi ko nga, si Masyadong Francis na nakapunta na ng tiisin. iba-ibang lugar. tiisin. Pagdating eh. dito sa Gilgit, talagang nagre-reklamo sa sobrang lamig. Pikit-pikit. Talaga. Ayusin ko yung ano. Namamita talaga. Palang minsan iniisip ko na pagbalot na balot ito ng ano, pagbalot na balot ng tubog doon sa inyo. Imagine mo, mama, 3 yung suot niya. 3 paglamig, tapos 3 kumot pa. Higa mo ito, higa mo ito. Naga ko na lang. Naga ko na lang. Kasi magugos ko. Nakapikit talaga siya, nakapikit. Kasi ang haba ng biyahe namin, na-imagine. Pakistan hanggang China. Ilang 10 oras? Sa oras? Oo. Tapos China, papunta dito, 3 oras pa. Hindi na nga ako nag-video-video pagdating namin sa China airport kasi nga, 2 oras lang yung allotted time para makalipat kami. Nasa gate 195 pa kami. Mabuti na kaya mo bitbitin yan ng mga malita mo. Yung Na, malita mo dalawang sa hand carry lang naman. Ito at saka itong backpack. Itong backpack, yung mga gamit ni Babo. Sige, sleep na. Close your eyes, Babo. Nakatulong lang ulit to sa sasakyan. Nagkita, pagdating namin dito sa Philippine
airport, nagising na siya pagbaba namin. Tapos, pagsakay ulit namin ng sasakyan, nakatulog ulit. Itagilid mo kayo, sir. Bago ito dito sa panahon ba rin, bago talaga. Pero magugustuhan niya ito dito. Kasi hindi na masyado, Hindi na masyado malamig. ay hindi na masyado, pagod din masyado malamig. At saka Hindi mo tinatago yung kanyang kasi nilalamig. Doon mama, ang lamig ng kamay niya. Sobrang lamig. Kaya minsan, pag pag ginaganon ko yung kamay niya, nilalagay ko sa kilikili ko para mainitan. Sobrang lamig. Tapos nakita mo, di ba sinend ko sa'yo sa group natin na namumula ang kasi. Sobrang Hindi lamig. naman lang nag-aalala yung mga matanda doon. Nag-aalala naman. Buti nga may extra kang headband. Yung headband ko nawala. Naputol na. Nag-aalala naman. Siyempre, naghanda nga sila sa amin ng extra heater. Bumili na sila. May gas heater. Tapos may sapat extra Hindi heater. kaya. Pero hindi talaga kaya ang lamig. No? Sobrang lamig doon. Nag-negative kami. Nakikita ko minsan sa YouTube yung bahay na mayroon apoy sa gitna ng bahay. May Abo? kayong gano'n. Sa bukid nila, sa pinakaano nila, bundok nila. May Pero sa kahoy. bahay namin, hindi kasi pwede. Second floor kami, walang tatagusan yung ano. Eh kung yung pangit na, pangit na. Hindi pwede. Sobrang naman. Bata na lang sana ang isipin nila. Kasi Sabi hindi nga naman ni- ito sa Sabi nga sa akin ni Sudi, para masanay daw si Babu sa lamig ng Pakistan. Ay, sus. Sabi ko, hindi nga pwedeng ganon. Ako, may intindihan ko, parang kakayanin ko, sasanayin ko sarili ko. Pero nakikita ko yung kalagayan ni Babu, hindi talaga. Sasanayin sa ganyan, ganito yan ipinanganak. Pagdating doon, gano'n, tapos ang pagkain pa nila, kulang pa ng vitamin. Paano kakayanin ng bata? Alam mo, nasa isip ko yung magiging yung pulmon ba ng bata. Di ba? Pneumonia. Oo. Yun talaga, kung magka-pneumonia, nakakatakot. Eh, yung dalawang pinsan niya, nakaswero na. Nakaswero na yung pagbisita namin. Ipaalis na kami ni Francis. Nakaswero na yung dalawa niyang pinsan. Nagkakasakit nga. Ubo, lagnat, sipon, hindi mawawala. Buti na lang, yung nag-stay kami sa hotel ni Francis. Linagnat siya pero hindi kailangan ng swero. Kasi medyo mainit yata. Oo, mainit dun sa inistayan Paano namin. Halos kung isang linggo kami nagstay doon. Paano kung nagtagal-tagal pa kayo Oo. noon? Ano nang mangyayari? Nung umuwi ako sa bahay after 3 days namin nagstay kay Francis. Umuwi ako sa bahay. Nandun kami ni Babu Tago, hindi kaya mama. Hindi talaga kaya, nanginginig pa rin ako kahit 3 na yung kumot ko. Pato nga, 3 na yung kumot, tapos naka-jacket pa ako. Nilalamig pa rin ako. Paano pa kaya ako? Mabuti nakapag-desisyon Paano ba ka ng kaya gano'n. ito? Mabuti. Laki ng pagpasalamat ko, anak, na nakadesisyon ka ng uuwi dito kasi ang panahon talaga doon, hindi talaga maganda. Hindi ko rin talaga kaya kakayanin ito na. So, umpisa syempre natatakot ako kasi baka ihiwalay sa akin si Babu. Umalis ka pero hindi kasama si Babu. Ano ba Ay, hindi talaga mama, kamamatay ko. Kamamatay ko kapag ito iniwalay sa akin. Tapos ngayon, naiisip namin ni Francis, baka dahil na sumusuway ako sa mga in-laws ko, sa mga biyanan ko, baka ipakasal si Suli sa Tagaron sa kanila. Tapos, sabi ko, sana hindi na. Sana hindi. May nag-desisyon. As is child. Iisip ko talaga yung kalagayan talaga ng bata talaga yung sobrang lamig talaga doon. Kasi tuwing mag-uusap kami ni Francis, sinasabi ko sa akin na, Mama, ano pa yung gagawin ko kay ate at saka kay Babo na awa ako kasi sobrang lamig dito. Matapang ako, sabi ni Francis sa lamig. Pero ngayon talaga, nakakaramdam talaga ako dito na lang. Tingnan mo naman sabi ni Francis yung suot ko. Dubli-dubli na, mayroong panghon. Yung yung far niya. Pero Mabalahin ginaw pala. pa rin ako. Nung ipinost ito ni Francis sa akin, nakita ko ito dito, namumula.
Sobrang Sabi ko, lamig ano kasi. nangyari dyan sa bata? Nilalagyan ko na yun ng Vaseline, ma. Sabi ko, mabuti ako, palangga yung dito mo, hindi nagbibiyak-biyak. Di ba? Nagbibiyak-biyak. Nagbibiak-biak din. Si Sabi niya, Francis. mama, nadadry ka agad. Ano, nadidrain nga kaagad yung ano labi May ni sobra Francis. naman niya. Paano nakakuyo si ate mo at saka yung bata? Sabi niya, yun na ang pinag-isipan namin, di kung ano ang gagawin. Nung huling araw na nag-decide na ako, as in talagang nadudurog na yung puso ko. Dahil nga, yung ubo siya ng ubo, ang hirap na ng ubo niya. Tapos yung lagnat niya, hindi na nawawala. Kaya sabi ko kay Francis, puto tayo ng hospital. Puto tayo Di ng ba hospital. nag-aalala yung dalawang matanda doon? Nag-aalala din naman sila. Pero Oh. iba kasi ang ano nila eh. Kumbaga, iba yung paniniwala nila eh. Paniniwala lang nila, pero yung awa nila sa bata, hindi. Pero alhamdulillah mama, pinayagan naman nila kami ngayon. Mabuti na lang. Sana, Naliwanagan din sila sa sitwasyon namin na hindi talaga kami doon. Hindi kami lumaki sa ganung lugar, sa ganung panahon. Lalo na si Papo. sana sa pagbalik ninyo doon, hindi sila mag-isip na itago natin ang bata. Kasi baka gawin na naman uli ito. Ilalayo na naman ito ng ganyan. Tsaka nakikita naman nila kung paano ko alagaan si Babo. Lahat ng oras ko nasa kanya. Kasi mama, ganito nangyayari. Pag maliligo ka doon, di ba, mainit na tubig ang ligo mo. Pero dahil malamig yung paligid, dumodoble yung pakiramdam mo na malamig. Kaya parang napapasukan ka lang din ng lamig. Doon pa lang sa loob ng shower, Magbihis ka na. oo, Kaya nga, pag lalabas ka, wala, lamig pa rin. Tapos, basa pa yung buhok mo. Masakit sa ulo yung basang buhok. Tapos, yung masyado lamig, sobrang lamig. Ang sakit sa ulo nun. Eh, laging walang kuryente. May blower ako sa bahay. Pero hindi ko naman nagagamit yung blower kapag walang kuryente. Ang kuryente lang namin doon, 2 hours per day. 2 hours, imagine yun. Diyos ko, hanggang kailan yun? Buong winter. Kasi nagyayelo yung mga pipe. Eh, ang ano doon, ang kuryente, galing sa tubig. So, Hindi nagyayelo. walang tubig yung tubo. Nagyayelo yung tubo. May tubig, pero nagyayelo na. Kaya ang hirap din ng tubig sa amin. Ang hirap din ng tubig. Hindi kayo maglalaba. Kayang labhan, bago mag-winter, nilalabhan na. Bago mag-winter. Yung ibang mga damit o ibang mga kumot na kayang labhan pa. Yung mga higaan, yan. Yung nilalabhan na, nilalabas na, pinapaarawan Pag na. ganitong panahon doon, anong ginagawa ng mga tao? Wala, tulog lang. Kain tulog? Oo. Kain tulog. Sus, very Kasi wala namang una yan. Sa farm ng mga biyanan ko, wala namang nabubuhay na kahit na ano kasi nagsusnow doon. Nagsusnow doon. Walang nabubuhay na kahit ano. Kaya wala rin tanim. Ang apple, ilang buwan yan bago mamunga. Sa October na ulit, bubunga. Pero, yung puno nandoon, Ang puno nandun lang. hindi mamamatay. Hindi mamamatay. Yung katulad din ng cherry, hindi namamatay yung puno. Pero bubunga siya ng spring or summer. Pero may puno na doon. Eh, sa farm, sa lugar ni Babo, sa lupain ni Babo, 16 na cherry meron kami. Tapos ang apple nasa 30 na puno. So, akala ko patay lahat yung Hindi. puno. Parang mag-freeze lang sila. Kasi sobrang doon. Walang dahon sila, Walang dahon. Nalagas na lahat yun. Lagas na lahat. So, walang nutrients na Tingnan mo, ang dahon na. Ang puno nga nakakaramdam ng lamig. What more, ang bata. Sobrang talaga bago So, matagal ang tulog din sa sumunta. Kahit buong biyahe namin, tulog naman siya. Pero ngayon, iba pa rin kasi yung tulog na yung na... Ato, patikit-pikit ko. Pikit-pikit ko. Sa susunod na mga araw, papacheck up ko rin to. Papacheck up ko. Nakakapagpahinga ka na dito na hindi. Nagulat nga ako, nakita kami ni Richard. Sabi ko, ikaw lang? Sabi niya, nagmotor lang ako papunta rito. Sabi ko nga kay Richard, hindi na lang ako sasama na magluluto na lang ako dito kasi para pagdating ni ate mo at saka ni bago may makakain sila. Sabi niya, sige mama, mag-ano na lang ako
Bumotor lang ako. Kailan ka dumating galing sa amin? Kanina kumaga lang din. Nauna ka lang din sa amin. Nauna lang ako sa inyo ng oras. Gano'n ang katagal sa amin? Isang buwan mahigit. Kasi inantay ko lang na matapos ang birthday ni nanay. Nung matapos ang birthday ni nanay, namatay naman yung mga kapatid niya. Dire-diretso ka naman na doon. Stay ka na. Gusto ko rin silang dalawin para makita nila si Bob. Ay, oo, kasi pag pumupunta ako doon, nagtatanong lagi yun si nanay. Kumusta naman si Babo? Si Babo kaagad ang inano. Kumusta naman si Babo? Naku, nanay, kasi tuwa-tuwa si tatay doon sa, sa video na ipinukuha sa akin. Should close your eyes. Ang bait niya talaga sa biyahe, mama. Mabuti na lang yung binagaan ko ito ano sa biyahe. Pag nakatulog na siya, hindi na siya magkain. Isang linggo na kami walang ligo. Pahinga lang ako sandali, tapos Ay, maliligo na ang rin buhok ako. nito, ang lagkit na. Ito talaga, ang dami talagang nag-aalala talaga sa bata. Ang dami nag-aalala. Kasi hindi pa talaga papayanin talaga yung katawan. Tingnan mo naman yung mga bata doon ang papayat. Hindi rin sila palangkain, yung mga bata doon. Mga bata doon, hindi natutulog ng tanghali mo. Ito lang natutulog. Ito lang natutulog. Hindi natutulog. Kahit Hindi maliit pa na natutulog sa- bata. Hindi natutulog. Si Saying tsaka si Imoros, hindi Anong ginagawa? natutulog. Naglalaro lang. Naglalaro lang. Hindi natutulog. Ito lang pa natulog. Kasi minsan pag sa hapon, bibisitahin kami, bibisitahin si Babu. Nakikita nila ay tulog, aalis sila. Babalik ulit sila pag-gising na. Pag-gising na, doon na sila may paglaro. Dapat natutulog sila. Hi guys, magkukwentuhan na muna kami ni Mama. Kukumustahan muna. Magka-update na muna kami ng mga bagay-bagay. At dito na po natapos ang video na to. Sana nagustuhan nyo. At subaybayan nyo po kami mapa Pakistan, Dubai o Pilipinas. Kung saan man kami magpunta. At walang iwanan. Tingnan mo, pinagpapawisa. So, ayan na po. Dito na po matapos ang video na to. And always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog, inshallah. Bye! Bye-bye. Bye-bye, Babo. Oh, Sarap antok pa rin na ang antok tulog. talaga eh. Bye-bye. At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po na natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah, bye!